So interesting na lahat ng mga gulay na nabanggit sa Bahay Kubo na isa sa pinakakilalang kanta sa Yes. kultura natin, lalo na sa mga, yun ang isa sa mga unang kantang natutunan ng mga kabataan. No? Ni isang gulay na nabanggit doon ay native. Lahat Oo, sila nasa- introduced. Introduce no? po. Bakit? Okay. So, yung Bahay Kubo kasi, meron doong 18 crops na na-mention is either naturalized, ibig sabihin, nakapag-adapt na, kumbaga without even human intervention, pero ano pa rin sila, introduce. And then there's also exist in cultivation, pero hindi pa naturalized. Ibig sabihin, kung hindi mo mamanmanan or tuloy yung interaction with it, hindi siya magpe-persist sa locality. So, kailangan mo itanim ng itanim, etc. So, yung 18 na yon, it reflects the current, for me it reflects our knowledge, our familiarity with these ingredients, with these 18 introduced, kung ano yung, sila yung common sa palengke. Pumunta ka sa isang public market, ano makikita mo, yun ang mention sa Bahay Kubo. And yung mga native talaga, either marginalized, hindi madalas makita. For example, binahian or alukon, himbabao, sugod-sugod, bago. Di ba parang mga foreign sa atin pakinggan, pako lang yung familiar for the most people na kilalang native vegetable. But for the many vegetable natin na native, very unfamiliar tayo. And it reflects din yung limited consumption natin sa mga gulay. Sobrang dami po nating gulay. And Sir Howie, hindi lang sa vegetable, ito even sa fruits natin. For example, you go to apple, orange, O kahit mangga, grapes. hindi naman native. Yeah, yung Mangifera indica, yung the common mango, but we have native species din under Mangifera. I'll share some native fruits, gumihan, galo, pili, paratungon, dugyan, red durian, species endangered na. Cereales, nasaan sila? Most of the time, konti na lang sila. Bakit? Kasi itong mga native species or native fruits na to, nasisira na yung habitat But nila. those are not even common. They're not Yeah. recognizable for most. How about yung mga kilalang mga prutas Na native. sa atin, native ba sila? Aratiles, No. kalamansi, Hybrid siya. May different school of thoughts yan, pero I think it's no. balimbing, No, hindi po. duhat. Hindi po, not native. Oh my God, sampalok. Hindi po. Tamarindus indica, hindi po siya native. Oh wow. So, strawberry, of course, hindi. Hindi po native. So, yan ang mga kilalang mga, kasi siyempre, Oo. pagpunta mo sa Baguio, ang daming strawberry, hindi pala Yes. native, ano? Totoo po. Ano pa yung mga common na alam natin na dragon fruit? Hindi po. Hindi rin. Marami po yan, Sir Howie, mga tinatawag natin translocated species, mga dumating dito. For example, yung Manila Galleon trade, marami silang dinalang flora sa Pilipinas. Isa yung pinya, chico, Suha. I think it's not native to the Philippines. Hindi rin. Hindi po. And then, sa ibang lugar naman, meron mga watermelon na dumating. Pakwan, hindi rin. Hindi po yan native sa Pilipinas. Melon, hindi rin. Hindi po native sa Pilipinas. Oh gosh. Di ba nakakagulat na yung akala natin na native all along, ano pala, introduce pala sila. Tapos, sila yung akala natin native. Pero yung mga native naman, they're foreign sa ating mga tenga. Oo. Nakakalungkot. Baka for sure, Oo. pag yung kabataan, hindi na nila kilala ang kalumpit. So, yun yung po yung status ng ating knowledge sa ating food heritage.